Nangapon mga man. So yun, naglalakarin tayo ngayon dahil weekend, bukas holiday na. Long weekend, walang pasok. So ngayon magtatapon tayo ng basura. Actually hindi basura, sila yung mga devices, mga gadgets na luma galing sa kliyente na sa amin pinatatapon. So yan mga man, pero bago yan, may dadaanan muna tayo dito isang kliyente kasi may problema lang ng konti, may aayusin lang ako. Tapos babalik tayo sa opisina para kunin yung mga devices. And then, pupunta tayo dito sa isa sa mga kliyente pang isa para pick upin yung malaking printer na gusto nila ipatapon. So, medyo maulan naman snow. So, ito yung tinatawag na wet snow. So, tara, samahan nyo ako. Yun man, tapos na tayo. So, punta na tayo sa opisina para mag-load ng mga itatapon natin. So, medyo snowy pa rin, no? Hindi pa rin tumitigil yung snow sa paggalaw. That's okay, hindi naman ganun katindi, di ba? Yo man, dito na tayo. Maglo-load muna tayo sa sasakyan ni boss para ma-deliver na natin sa recycling. Aming yelo, lambot, oh. Sa umpisa lang yung nakakatuwa, pero pagka matagal ka na dito man, lalo na't kasama mo siya, yung mga yelo na yan, nagpapala ka na ng snow, wala na. Nakakapagod na at nakakainis. So ito yung mga tatapon natin. Dami niya, no? So marami yan, computers, printers, monitors, cables, switches na mga luma. Yung iba napapakinabangan pa kinukuha namin pagka may ginagawa kami, may project kami. Kaso pero most of the time tapon lahat yan. Nakakaititira man. Ito alam ko gumagana pa to eh. Pero dahil luma na, hindi naman namin magagamit. Hindi man ako mag-iipon ng printer sa bahay. Gastos lang pag pinadala sa Pilipinas. So, dyan ka na tayo. May pick upin pa tayo yung printer. Ano yung truck ko, iniwan ko. So, company car yung gagamitin natin man. So yun man, tapos na tayo mag-load ng gamit galing doon sa opisina. Ngayon naman, magpupuntahan tayo isa sa mga kliyente namin na may pinapasabay na printer. So meron daw dalawang printers na sana. Hindi ko lang alam gaano kalaki. Sana naman hindi ganun kalalaki, di ba? Man. Ang bibigat nitong mga to. Sipin mo ganyan kalaki, oh, mahal yan. Dito pag luma na, tinatapon na. Tulog. Tignan mo, oh. Dito man madali magtapon, pero mahirap mag-stock nito mga gamit. Lalo pa. Tignan mo, oh. Puno, di ba? Ayaw naman ni boss paggamit yung truck ko. Siyempre nga naman, cost ng company to, kaya naiyarin siguro siya manghiram. So yun man, uminto tayo saglit para silipin kasi tignan ko lang, hindi naman pala tumatama. Goods. Kaya hinahali ka na. Yun man, maganda dito sa company namin kasi hindi lang isang trabaho yung ginagawa namin. So hindi yung assign ka dito, assign ka dyan, gagawin mo. Dito lahat trabaho namin eh. So hardware, software, name it, basta related, basta kumukunik, ika nga nila kumukunik ka sa internet, trabaho ka namin. So including ito, pagtatapon ng mga recycled items, paglilinis ng mga yan, so lahat trabaho namin kasi binabayaran kami ng kliyente. Basta hindi ka lang mapili sa trabaho, mabubuhay ka dito, hindi ka magugutom. Minsan nga kung kaya pa ng katawan mo, kaya mo magtrabaho ng 2 trabaho, 3 trabaho, 'di ba? Malaking pera 'yun, bro. Minsan nga mag part-time ka lang, kumita ka, let's say sabihin mo $20 an hour, o mag-cleaning ka, let's say maka 3 oras ka, meron kang $60. Magkano na sa Pilipinas 'yun, 'di ba? Trinabaho mo lang ng 3 oras.
So, yun lang. Basta hindi ka mapili man, hindi ka magugutom dito, mabubuhay mo pamilya mo. So man, yung truck na yan, papunta yan doon sa may dump site. Siguro may pipick upin pa siya kaya siya kakanan. Pero yan, yung ganyan mga truck yung mga nagpipick up ng basura dito. Yung mabalik pala tayo sa usapang basura man. Ang basura dito talaga, hinihiwa-hiwala yan sa tatlong parte. So garbage, which is yung mga basura, yung mga hindi mo na kailangan, yung mga waste talaga. Pangalawa, yung recycle, which is yung blue. At yung pangatlo is yung mga organics. So usually, yung mga recycle, syempre given naman siya, nire-recycle nila yan para magamit o ma-repurpose. Yung mga organics naman, kinu-convert nila yan to natural gas. And hindi ko lang pati yata yung mga basura, hindi ko lang sigurado ha. Pero yung mga basura, syempre, basura na yun para sa atin. So dito mahigpit sila sa ganyan. Hindi ka pwedeng magtapon ng basura sa recycle or organics kasi may purpose nga yung dalawa na yun. Siguro yung recycle pwede mo itapon sa basurahan or yung organics pwede mo ilagay sa basurahan, pero yung mga basura mo hindi mo pwede ilagay sa dalawang lalagyan na yun. Kasi na-experience namin yun one time, sinendan kami ng memo. Nagtapon ako doon sa organics ng basura. So, syempre may plastic. Ayan o. Ayan yung mga trucks na nagpipick up ng basura at nagtatapon. So, tsaka yun man, makikita mo yung landfill dito, yung basurahan dito man, napakalinis. Pakikita ko sa inyo mamaya pag dumating tayo doon. Kaya pala man, mabanggit ko lang kanina, kasi isa sa mga kliyente namin, may kaibigan ako doon. So doon siya nagtatrabaho, si Erin, sabi niya, nanonood ako lagi ng videos mo, kaso hindi ko sila maintindihan. Yun nga, sabi ko sa kanya kasi, noong una kasi, yung mga videos na ginagawa ko, English siya, di ba? English yung mga captions, English yung mga salita. Kaso, yung lola ko kasi, nag-umpisang panoorin na yung videos ko. And mahal na mahal ko yung lola ko. So, sabi niya, nanonood siya ng videos ko, videos namin, so gusto niya makita kung ano yung buhay dito. So yun, hindi naman siya masyadong nakakaintindi ng English, papahirapan ko pa siya eh. Yung lola ko 89 years old na. So yun, gumagawa ako ng videos, ngayon ginagawa ko siyang Tagalog. So sabi ko doon, pinaliwanag ko doon sa kaibigan ko na, yan, hindi, pasensya na, hindi mo maintindihan. Kasi sabi niya yun, pinapanood ko yung videos mo, gusto ko siya, kaso hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Alam ko tong lugar na to, ganyan. Pagka may nakita siyang familiar na lugar sa kanya. So sabi ko, ganito na lang gagawin ko. Pag gumawa ako ng video sa susunod, gagawa ko ng English translation. So baka bumili tayo ng premium na ng editing tool nito para makagawa tayo ng or kung may suggestion kayo mga friends, tignan natin kung paano mag-work yan. So nandito na tayo sa tapunan. So ayan o, material recovery facility. So tingnan mo, andun yung bandang tinatapunan nila doon, ewan ko kung anong ginagawa nila doon, yung pinaprocess yung mga basura or mga items. Dito, pagdating mo dito is pipila ka dyan, titimbangin nila yung sasakyan mo, yan, tapos tatanungin nila kung anong laman. So pasok muna tayo. So yun man, pas na tayo doon. Sabi niya lang, daling ko daw doon, banda ron. Hanapin natin. So yan, susundan mo lang dyan. Public drop-off, construction drop-off, Blue Sky Center, I don't know, hindi ko alam yung hydrovac. So doon tayo sa public drop-off. So yan, tignan mo, may mga boxes, may mga designated talagang area kung saan mo itatapon yung mga basura, scrap metals, drywall, tires, porcelain. So hanapin natin kung saan tayo. So ayan, dito tayo. Hindi pala, sorry, isang maliit na spot lang yung tapunan ng electronics. So ito. So man, yun na, dito nila pinaprocess lahat. Lahat yan, tamo, mga basurahan yan, di ba? Nakalinis. So sabi ni boss, ibalik to natin tong crates. Isa natin dito. Isa na, mabigat. Yeah. Tapon lang. Next. Ito pinakamabigat eh. Yeah. Sunod na mabigas, UPS.
natin. Maluma na to, pero pwede pa sana to. Meron may gustong kumuha. Ito, switch, lumang switch to. Magkano ang switch pag bumili ka? Laptop. Computers. So, umpisa tayo sa computers naman. Ito usually, mga computers na iba, na mga bago-bago pa, inuuwi ko kasi ibigay ko sa mga tropa ko na syempre gusto nila yung mga spare na computer sa bahay o mga pang browse lang na computers, diba? Eh kung di na naman papakinabangan ng companies at malinis na naman sila, kabitan mo lang ng malinis na hard drive. So usually marami naman kami hard drive sa company, kinakabitan mo lang ng mga kung ano-ano, diba? Ito mga dami. Sipin mo isang load yan, no? Ito nga, nabubukas pa yata ito, MSI. So yun man, nalobat yung camera natin, kaya cellphone naman ang gagamitin natin. Ito na pala, link switch. Yun, so nahiya ako kasi inarangan ko yung daan niya. So yun man, natapos na tayo. So ito lahat yung mga nailagay natin. Napuno natin yung isang crate nila dito. So yung mga tinapon natin, printers, computers. So dyan na yan. Balik na tayo sa town para sa ibang trabaho naman. Isang load yun, no? Napuno natin yung crates. Medyo dumi, pero ayos lang. Ayun, gaya nga nasabi ko man, dito organized lahat. Alam mo ba, pag lumabas ka ng sasakyan, hindi mo maamoy, wala kang maamoy na baho. Ganon katindi dito, man. Kaya, alam mo yon, syempre, alam naman natin na yung amoy ng basura masama rin sa katawan ng tao. Alam din nila yon. So, kaya meron silang method na sinusunod para hindi mangamoy yung mga bagay-bagay, yung mga basura. Tulad yan, tingnan mo, meron din designated area para sa freon, appliances, construction items, ayun, dun. Kita mo. Napaka-organized. Hindi ko alam kung ito, mga compost, ayan. Yan, nagbinibenta nila minsan. Minsan, nagpo-post yan sila sa FB or sa page nila na pinamimigay nila. Yan yung mga pinaprocess nila galing dito. Yan man. Yung nakalagay Organics Processing Facility. Yan. Diba? So walang tapon. Yung mga plastic bottles, yung mga karton, nire-recycle din sila man. Doon yata sa blue na yan, kasi itong green pang organics to. Same color din yan nang makikita mo doon sa mga basurahan natin sa bahay-bahay namin dito sa bahay-bahay. So ito yung mga plastic, mga karton, mga ganyan. Diyan din naman nila pinaprocess yata yung mga waste. Yan. Galing, di ba? So yun man, tapos na tayo magtapon ng basura. Driving na tayo pabalik ng town. At ayan, marami tayo nasasalubong ng mga basura, oh. So dito talaga, pagpunta mo dyan sa gate nila, syempre tatanungin yung phone number mo, tatanungin kung saan ka nakatira, kasi kung taga ibang lugar ka, hindi ka pwede magtapon dito. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, kasi ako taga San Mateo ako, di ba? Sa San Mateo, may makikita ka doon, truck ng Quezon City, truck ng Maynila, truck ng Makati, truck ng Taguig, di ba? So technically yung lugar mo nagiging tapunan ng ibang lugar. So dito, kung taga Lethbridge ka, taga rito lang, dito ka lang, ikaw lang, kung sakop ka ng Lethbridge County, or hindi ko alam kung hanggang saan yung sakop namin dito, pwede ka magtapon dito sa landfill. So man na yun, malapit na tayo sa bahay. Sisilipin ko lang saglit si Mabi tsaka si Mama kasi dalawa lang silang nandun.
Yun nga man, maraming salamat sa inyo kasi kahit minsan sobrang boring ng videos ko, pinapanood nyo, di ba? Marami pang dapat matutunan. Ang ini-aim ko lang naman is talaga, first si Lola, yun, napapanood niya yung videos namin dito, kung anong buhay meron kami dito, di ba? Second, yung mga friends ko sa Philippines, yung mga gustong pumunta dito balang araw, di ba? Yung nagpaplanong pumunta, at least na-share ko yung mga experiences, yung mga, yun yung aim ko talaga, yun yung gusto kong gawin, na ma-share ko yung experiences dito, kasi malay mo balang araw kayo naman yung pumunta dito, di ba? Yung mga, at least yung mga natututunan natin pareho until na kayo na mismo yung ma-experience yung mga bagay na yun, di ba? Yun nga, gaya ng sabi ko, gusto lang natin i-share yung experiences, kaya kung may gusto kayong makita na malapit lang sa amin, pwede natin puntahan. Kung may tanong kayo na pwede kong sasagutin ko rin sa videos, di ba? So yun lang, parang mabuild lang yung communication sa mga nanonood. So I don't care kung gaano karaming tao abutin ng videos natin, at later on naman kung ilang taon lumipas, di ba? Ako rin pwede kong balikan yung mga videos at ipakita sa mga anak ko na ito, yan, di ba? Mapapanood ng pamilya ko, mapapanood ko rin sa sarili ko na, oh, ito pala yung mga videos na ginawa ko dati, di ba? Yun lang, at least masaya, di ba? So man, ito yung sinasabi ko kanina, ito yung sa basura, puro basura lang, cycle and organics. Sa inyo mga yun. Ganun din yung color coding nila dun sa may basurahan. Yun mga man, tapos na tayo magtapon ng basura. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa panonood ng videos natin. Alam kong marami pa tayong dapat matutunan about vlogging, pero sinisikap natin kasi hindi naman natin 40 anong una, pero sisikapin natin, pagandahin pa yung mga videos natin. Sabihan nyo lang ako kung may tanong kayo, willing tayong sagutin yan sa videos, or kung may suggestion kayo na dapat pa natin i-improve para sa channels natin, YouTube and Facebook. Sabihan nyo lang ako, babaguhin natin, or may dapat tayong ayusin doon sa mga tropa ko na magagaling sa pagba-vlogging at pag-videos. Ma-appreciate natin yung mga inputs nyo. Yun nga, maraming salamat. Happy Easter sa inyong lahat. At mabuhay kayo. God bless and stay healthy. Alright.